Kayo'y patuloy na nakikinig sa No God and His Word Ministry USA at binabati po kayo ng magandang araw at magandang gabi. Ngayon po sa ating pag-aaral ng Living by Faith Part 2. At bago po tayo magpatuloy at bago ko po ito ibahagi sa inyo, ay nais ko pong tayo muna ay manalangin. Manalangin po tayo. Father, we are saved and redeemed when we put our faith in you, because you are our God. Exists before the world created. Powerful to create everything that in this world. And we thank you for pouring out in our hearts the divine love through your Son, Jesus Christ, who gave His life for us, died on the cross. And by believing in Him, we have the newness of life, the eternal life. You chose us, called us, redeemed us. And, oh God, you have accepted us in your kingdom. And you gave us the right to become children of God. And we are so thankful. And yet, we confess with shame because we are too shallow, too faithless, and changing always mind, not to give and give all that you deserve, oh God. We are easily distracted and sway and discouraged and disturbed by so many things that the world has displayed in us. And by those trials, unprecedented events of this time, the dreaded unseen foe of people in the world, the tragic loss of life due to the pandemic, the disease called coronavirus. And we lost sometimes our faith, our hope, our foundations of our beliefs. Forgive us, God. May your holy blood cover us and protect us. May the Holy Spirit comfort us, fill us, and assure us that everything happens because you have a purpose, and it's in your hands, the answer to all our questions in life. And help us to pursue to live in righteousness by faith, diligently obey each of your words, to know you and to know your word daily in our life, so that we can be strengthened, we can have a great strong foundation and stepping stone in every way of our life.
We ask all of these things in the mighty name of Jesus Christ. Amen. At balikan po natin yung ating pag-aaral. At ito po ay yung living by faith. Ito po. At nag-aaral po tayo, pinag-aaralan po natin kung ano ho ba ang pananampalataya. At bakit ito po ang susi ng kaligtasan ng isang makasalanan. At meron pong acronyms yung word na faith. At maaari pong yung iba ay ganito po ang faith sa Kanya, sa mga naligtas. Ito po. Nababasa niyo po ba? Forsaking all, I take Him. That's acronym, the word faith. At yung iba naman po ay ang acronym po ay ito po sa panahon ngayon ay ang feeling afraid, I trust Him. I trust God. Okay? Kung kayo po ay nagugulumihanan, natatakot, yun po ang faith. Yung binibigay ng pursuit o inaalis ang kanyang lahat-lahat at ang kanyang buhay ay binibigay sa kamay ng Diyos. Yun po yung trust. At may malalim pa pong tayong pag-aaralan tungkol sa pananampalataya. At ito po yung iniwanan natin nung nakaraan. Yung sa Hebrews chapter 11 1 to 6 at marami pa mga talata na gusto kong ibigay sa inyo na makakapag gabay sa inyo at makakapagbigay sa inyo ng kalakasan at kasiguruhan na ang kaligtasan ay hindi ito po sa gawa ng tao. Hindi po ito sa reliyon o pagsama sa isang grupo. Ang pananampalataya po ay galing sa Diyos. Hindi po ito galing sa tao. Ito po ay galing sa Diyos. Basahin ko po muli sa inyo ang mga talatang ito sa Hebrews, sa mga taga-Hebrew na po. Kabanatang 11 at mga talatang 1 hanggang 6. Ito po nasusulat. Basahin ko po sa English. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the men of old gained approval. By faith we understand that the world were prepared by the word of God, so that what is seen was not made. For out of things which are visible, by faith Abel offered to God a better sacrifice than Cain, though which he obtained the testimony that he was righteous, God testifying about his gifts, and through faith, though he is dead, he still speaks. By faith Enoch was taken up so that he would not see death, and he was not found because God took him up. For he obtained the witness that before he's been taken up, he was pleasing to God. And without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who seek him. Ito po yung kabanata na 11 na tungkol sa pananampalataya. At bigyan ko po kayo muna ng background. Ang
sampung kabanata ng mga sulat sa mga taga-Hebreo ay tungkol po kay Jesus. Na po. At si Jesus po ang pangako, the one hoped for in the Old Testament. At mula po sa chapter 1 hanggang sa chapter 10 ay pinatunayan siya po ang tunay na makapangyarihan at pinaka walang hanggang at pinakamataas at walang hihigit sa kanyang sa lahat ng bagay. Sapagkat siya ay Diyos, siya ay anak ng Diyos. Po. Kaya siya ay mas mataas pa sa mga patriarka sa Old Testament. Siya ay mataas din sa mga hari. Pinatunayan din niya ng Hebrews. At pinatunayan din siya ang huling wala nang lalagpas na pari, the high priest. Siya rin ang pinakamahusay na propeta. At siya ang pinakahuling propeta. Po. At siya ay anak ng Diyos. Po. Tungkol sa kanya ay walang hihigit sapagkat siya ay Diyos, anak ng Diyos. At ang Diyos na yon ay may kapangyarihang ibigay niya ang kanyang buhay. Po. At buhayin niyang muli. Yun po ang nakasulat sa John chapter 8. That he can took his life, lay his life, and bring it up again. Yun po ang kapangyarihan ng isang Diyos. Wala pong makakagawa nun. Po. Kahit sino pong sabahin ng mga tao. Po. Kahit ito si Buddha, si Muhammad, kahit sino pa pong mga lumabas na mga kilala at bantog na sinasamba ng buong mundo. Po. Siya lamang po ang pwede niyong ibigay ang paniniwala dahil siya lamang po ang nabuhay na magmuli. Wala akong iba. Po. At magugulat ko kayo sa mundo kung bakit po nagkaganon. At naging ang mga lahat na reliyon at lahat ng mga grupo, mga sinasaniba ng mga tao ay naniniwala, sinasamba ang Diyos nila na hindi nabuhay na magmuli. Na po. At yun po ang nagagawa ng makasalanan. Na po. At ng walang tunay na pananampalataya sa Diyos. Siguro marahil tatanong nyo, Pastor, saan po ba makikita yon na pananampalataya lang ang talaga ang susi ng kaligtasan at hindi pwede ang batas, hindi pwede ang gawa, hindi pwede ang filosofiya, hindi pwede ang kultura, hindi pwede ang tradisyon, at hindi po pwede yung lahat ng mga kaalaman ng psychoanalysis, neuroscience, at lahat ng mga scientists na nagsasabing ang mundo ay hindi ginawa ng Diyos. Saan po ba na susulat yun, Pastor at Brother Ariel? Ito po naisulat na ng Diyos at tungkol po sa mga makasalanan na hindi naniniwala sa Diyos. Ito po yung makikita sa mga awit. Na po. Makikita nyo sa mga awit, Kabanata 14. Po. Ito po sabi ng salita ng Diyos. At sa English ko po babasahin. Sabayan nyo po ako sa pagbasa sa mga awit, Kabanata 14 at talata 1 hanggang 4. Ito po, sabi niya. At baka ho magulat kayo sa kanilang kalagayan. At baka maaaring sa oras na to pag nabasa natin at pag-aralan natin,
magbago po ang pananaw nyo tungkol sa mga makasalanan at baka ito po ay magbukas sa inyo ng pagtitiwala sa Diyos. Ito po ang nasusulat, sabi ko. The fool said in his heart, there is no God. At ang fool na nagsasabing walang Diyos, ito po ang kanyang ginagawa. They are corrupt. They have committed abominable deeds. Corrupt, abominable deeds. Yun po ang nakasulat. There is no one who does good. Ito po yung vicious wicked. Patuloy na naggumagawa ng kasalanan. Yun po ang sa English po, no God is atheist. Atheist, walang Diyos. Pero ito rin po yung kalagayan ng isang makasalanan na kahit hindi siya atheist, ay ayaw niyang makilala ang Diyos. Yun din po ang kalagayan kasi pinapalitan niya ang Diyos ng ibang bagay. Pareho rin po ang kanilang kaisipan. Sila ay hindi gumagawa ng mabuti. Pangalawa po na verse, sabi niya, the Lord has looked down from heavens upon the sons of men to see if there any who seek or understand God. Sabi dito. Any who understand, who seek after God. Ano po? Ang sabi ng Diyos, tumingin siya sa lupa, tiningnan niya yung mga tao, at tiningnan niya kung sino yung nakakaalam o gustong malaman at humahanap sa Diyos. At pangatlo, sabi po ganitong ang nakita ng Diyos. They have all turned aside. Together they have become corrupt. There is no one does good, not even one. So, lahat, all, no one. Ibig sabihin, wala exception. Lahat daw po tayo ay altogether become corrupt. Ibig sabihin, hindi wasto mag-isip na balutan ng kadiliman at kasamaan at walang gumagawa ng mabuti kahit isa. Sabi, no one. Verse 4, sabi niya, do all the workers of wickedness not know and do not call upon the Lord? Anong sinasabi ng Diyos? Ano talagang mga manggagawa ng kasamaan ay hindi nakakaalam na may Diyos at hindi tumatawag sa Diyos. Yan po ang pool. Sa Tagalog po, magdag-aaral tayo ng kahulugan. Ang pool po ay hangal. At pool ay parang hindi gumagawa ng katinuan at kabutihan. Sa Hebrew word, dito po sa Lumang Tipan, gumagamit po sila ng Hebrew word. Ang Hebrew word po ng pool ay naval. Naval, like navy, naval ship, naval. Okay, naval. N as in Nancy, A as in apple, V as in victory, A as in apple, and L as in Lando. Okay? Naval. Sa kahulugan po ng Hebrew Greek word ng naval ay katawag po itong vicious evil, vicious wickedness. Okay, vicious means patuloy na gumagawa ng kasamaan, walang humpay. So hindi siya tumitigil, vicious. At vicious naging katauhan niya na ang gumawa ng wickedness, vicious wicked or vicious evil. Okay.
Yun po ang kanyang kalagayan. Gusto niyo pa bang malaman kung bakit gusto niya maging atheist o ayaw niyang makilala ang Diyos? Ayaw niyang malamang may Diyos? Alam niyo po ba ang dahilan? Gusto niyo po bang malaman ang sikreto kung bakit ang mga taong makasalanan ay pinapalitan ng Diyos ng kung ano-ano? Hindi po ba kayo nagtataka na kung bakit saan man kayo pumunta sa isang lugar, bawat block, bawat corners, ay mga may iba-ibang reliyon o iba-ibang grupo ng mga kunwari sumasamba sa Diyos. Po. At iba-iba po pong pangalan. Kaya kayo ay merong mga parang choices. Kung ayaw nyo to sa may kagalit kayo, pwede kayong tumalon sa kabilang grupo. Ito po ang nagagawa ng religion. Religion is unfulfilling, unsatisfying aspect of naval or wicked, vicious sinners. Po. Kasi kaya siya patalon-talon dahil may tinatago siya at may kasalanan siya na ayaw malaman o ayaw niyang aminin, ayaw niyang isuko sa Diyos. Kaya pinagtatakpan niya to sa mga paraan. At maraming bagay na pwede ho kayo maging atheist o palitan ng Diyos o sabihing walang Diyos. Ito po ang nasusulat sa Biblia. Mga awit po ulit sa talatang 10. Basahin ko po sa inyo sa English. Ito po sabi sa mga awit, kabanata 10, talatang 3, 4, 5 hanggang 13. For the wicked boasts of his heart's desire, and the greedy man curses and spurns the Lord. Spurns the Lord. Po, yung tinatakwil. Kinukutya at tinatalikuran ang Diyos. Spurns the Lord. The wicked, in the haughtiness of his countenance, does not seek Him. So yun po nagagawa ng sinners o wicked. Mayabang sa kanyang puso at sa kanyang gawi. At sa verse 3, greedy. At mahilig mag-curse o manumpa. Pero siya ay lumalayo at tinatakwilan. Just part. At siya po ay haughty o mataas ang tingin sa sarili. Po? At hindi niya hinahanap ang Diyos. Ang pasabi sa verse 4, ito po ang sabi niya, all his thoughts, lahat ng kanyang niisip, there is no God. Ang sabi ko po sa inyo kung bakit po mga taong makasalanan ay nais po itong maging reliyon, itong ganitong, o bakit nais niyang palitan na malaman na makilala ang Diyos pamagitan ng pananampalataya at sa salita niya. Bakit po gusto mong palitan ng tao ito, ng makasalanan? Kasi po ganito po, ang isang tao na laging defense mechanism niya o scapegoat o takasan ang kanyang sarili na bilang makasalanan at lagi niyang sinasabing walang Diyos ay dahil po, sabi dito, lagi niya sinasabi sa verse 11, he says to himself, God has forgotten. He has hidden His face. He will never see it. Yan po ang katunayan nun. Na po, ang Diyos daw makakalimutan, hindi mo makikita ang kanyang mukha, at
hindi daw niya makikita ang kasamaang ginagawa ng isang makasalanan. Yun po ang totoo nun. Gusto niya itago ang kasalanan niya. Kaya gusto niya yung reliyon, good work, at saka yung pagiging atheist, walang Diyos. Kasi po, yun ang sabi ng makasalanan. Sinasabi po ng salita ng Diyos to, hindi po ako, hindi po si Pastor. Ito po ang salita ng Diyos. At ito po ang sabi niya. Ito po maganda sa verse 13. Ito po, verse 13 ng mga awit, kabanata 10. Sabi po, why has the wicked spurned God? Bakit tinatakwil niya ang Diyos? Bakit ayaw niyang tanggapin ng Diyos, makilala niyo? Ito po sabi, he said to himself, you will not require it. Ano po yung yung salitang you will not require it? Kasi ang sabi po ng Diyos, kung ikaw ay makasalanan, paparusahan kanya. Po. Pero ang sabi ng isang makasalanan na tinatago ang kanyang kasalanan, hindi ako parurusahan ng Diyos. You will not require it. Yun po kaya po, maraming relihiyon sa mundo. Kasi yung relihiyon na yon ay isa po yon na nagsasabi, hindi ka parurusahan ng Diyos. Okay ka. Basta sumapi ka sa aming grupo. Yun po yun. At hindi nila tatanggapin si Jesus. No? Na nagsasabi, sa John 3:16, if you will not believe, you will perish. Yun po ang ng pananampalataya. Kung hindi ka maniniwala, likewise, you perish. O kaya sinasabi ho sa Biblia, sa Bagong Tipan, if you will not repent, surrender to God, you likewise perish. Yun po sabi sa Acts at sa mga sulat ng mga apostol. At ang pananampalataya po ay God-given. No? Gift. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming pong pag-aaral sa God and His Word. At dahil sa inyong pananampalataya, paniniwala na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Yun po yung tinatawag nating God-given gift. At ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Na itong gawa ng Diyos na siya ay pumasok at iniwa ang iyong puso at hinayaan ang kasalanan mo ay talikuran. Yun po yung repentance, yun yung pagsisisi. At nung iwanan mo yon, pumihit ka 180 degrees. Ginamit mo yung paniniwala na kapag tumalikod ka sa kasalanan at makita mo si Jesus, kahit hindi mo siya nakikita sa buhay mo, hope for the unseen. Ang sabi po sa Hebrews 11:1, no? The assurance of things hoped for. Yung inaasahan mo na tanggalin yung bigat ng kasalanan, no? Ay yung gawa ng Diyos. Naniwala ka kay Jesus na siya ang kasagutan sa iyong kasalanan. Yun po ang faith. At ang tunay na sumasampalataya sa Diyos ay kalakip nito at binubuo nito ay hindi lang po yung pagkaalam, knowledge. Sabi po sa Hebrews 11 verse 1, approval. 100% tinataas mo ang iyong buhay at sinasabi mo, ito ang katotohanan. Approval. At hindi lang po ang kabuuan nito ang sinasabi. Ito po ay nagsasabi na kailangan kung meron kang kaalaman dahil ito'y kaloob ng Diyos ang pananampalataya at nakakasiguro ka, assurance, approval, na-aprubahan mo na ang Diyos ang magpapatawad sa iyong kasalanan, ay dapat personally
yakapin mo to. Ipagkatiwala mo ang buong buhay mo. Trust. Ano po? Trust personally your life o tanggapin mo ng buong buhay at puso mo. Yung pong tatlong yon ang tunay na pananampalataya. Ano po? Kaya po, marami na mga makasalanan hindi po makarating sa tunay na kaligtasan. Kasi po maaaring nagkaroon sila ng kaalaman na si Kristo nga ay Diyos at namatay sa krus. At maaaring approve nila. Pero tinanggap ba nila sa buhay nila? Totoo bang sinurrender nila? At panghuli po, para lalo nating maunawaan na sinasabi na sa Mark chapter 9 verse 24 at saka Matthew 21 verse 21 na ang isang matuwid na tao ay nabubuhay sa pananampalataya ay ang faith po ay only God given. Wala pong ibang panggagalingan ng pananampalataya kundi sa Diyos. Ngayon, tatanungin mo si pastor, paano po nangyari yun na ito'y pagmumula lahat sa Diyos at hindi ito manggagaling sa ibang relihiyon, sa aking gawa, sa aking... Kasi po ang faith, mga kapatid, ang faith po ay unseen. Hindi nakikita. Invincible. Po. At ang isa pong sa laman at sa flesh, sa sanlibutan, ang isa pong unseen ay tabu o hindi ka tanggap-tanggap. Ano po? Kasi po, paano mo ilalagay ang sarili mo sa hindi nakikita? Tama po ba? Ang gusto po natin lagi to see is to believe. Ba? Kaya po mga maraming reliyon naglalagay ng mga matataas at magagarang simbahan para mo makita na ang Diyos ay nandun. Parang mga rocket nga, pag nakita mo ang katutulis nilang mga building at ang grandosang o napakagandang mga passage o mga dingding at mga entrance pa lang, malulula ka na sa laki at sa taas. Dahil nga, ang paniniwala ng laman ng tao ay to see is to believe. Sa laman at sa tao at sa mundo, nabubuhay sila ng ganon, to see is to believe. Pero sa isang tunay na naniniwala sa Diyos, ay laging to believe before you see. To believe is to see. Na po? Yun po ang sabi ng Hebrews 11:1, di ba? Faith is the assurance of things not seen. Nakakasiguro ka na meron kang katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Pag-aaralan po natin yan at sa susunod na sa part 3 ay makikita nyo kung bakit makapangyarihan ang pananampalataya. Panghuli po, para lalo kayong magkaroon ng kasiguruhan na ito'y galing sa Diyos. Po. Ang sabi po sa verse 2 ng Hebrews 11, eto po, tiyak, magwa-wonder kayo, ma-amaze kayo sa kagandahan ng katalinuhan at ng salita ng Diyos. Ito po sabi niya, verse 2, by faith, we understand that the worlds were prepared by the Word of God. So that what is seen was not made out of things which are visible. Nakita niyo po yun? Na po, ulitin ko po. By faith, we understand that the world, itong mundo, were prepared by the Word of God. Na po? Hinanda daw ito ng salita ng Diyos. Paano po nangyari yun?
na nandun yung faith bago gawin ang mundo. Na po, gusto niyo po bang balikan natin na ang lahat po ng nakikita nyo ay ginawa sa hindi nakikita? Ito po, Genesis chapter 1. Mamanga kayo sa talino ng Diyos po at kapangyarihan ng Diyos. Ito po sabi niya, verse 1, 2, and 3. Ito po, naalala niyo po yung kung kayo sumusubaybay sa aming pong Facebook fan page, marami po akong sinulat tungkol po sa matagumpay na buhay. At isa po itong yung formula ng science, that science is the author of science, is God. Yun po. At dapat pong katakutan ng Diyos dahil sa mga talatang ito. Ito po ang sabi ng Genesis chapter 1, verse 2 and verse 3. Dito po tayo magtatapos at maaari pong manabig pa kayo sa mga susunod na pag-aaral. Sabi po dito, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, ang Diyos nagbigay ng summary na yung time, beginning, ang source, God, at ang created, yung pinaka-power, no, yung process, at yung matter, at space. Heavens is space, and earth is matter. So, binigyan na ng buod. Summary, siya ang gumawa ng langit at lupa. Pero, mapapansin nyo sa verse 2, pakaganda. Po, verse 2, sabi niya po, bago niya banggitin ang word, God said. Po, sabi niya, ito po yung nagpapatunay dun sa Hebrews 11:1 verse 2. Po, para magkaroon kayo ng malalim na kaalaman tungkol sa bakit ang pananampalataya ay inherent power ng God na nagmumula sa Kanya. Ito po, tingnan nyo ha. Sabi niya, dinescribe niya ang lahat ng bagay. The earth was formless and void. Ito po, bago niya likain yon, ang lahat ng bagay ay zero. Walang makikita. Nothing. Formless and void. Alam niyo naman, ibig sabihin po ng formless. Walang anyo. Ano makikita mo? Wala. Ano po? At void, wala din. Nothing. No. Darkness was over the surface of the deep. Pag darkness, ano makikita nyo? Wala. So, walang nakikita at nasaan po yung faith? Nasaan po yung faith? Ito po. Nakita niyo po yung faith? Sa isipan ng Diyos na po, bago niya likhain ang lahat ng bagay, nag-assure ang God na kahit hindi nakikita to, magkakaroon ng heavens and earth at you and I, by faith, seen by God, in the invincible way of hoping we will be created. Ang ganda po, no? At verse 3, and God said. Pero bago po yung God said, napansin niyo po ba yung isang persona ng God na makapangyarihang nagke-create and the Spirit of God moving with it. So, pag-aaralan po natin yan. Ang gawa ng banal na Espiritu sa pananampalataya at sa salita ng Diyos. Hindi nyo po pwedeng paghiwalayin ang Espiritu at ang salita ng Diyos. Pareho silang kinakailangan upang magkaroon ka ng pananampalataya. Ito. Balikan nyo po ito. Mahalaga po ito sa isang sumasampalataya sa Diyos. At kung gusto nyo pong magkaroon pa ng malalim na pag-unawa, pagkakilala, in the knowledge po, of Him who gave His life for us, ay lagi po kayong sumubaybay at mag-aral ng salita. Dito po sa No God and His Word. Manalangin po tayo. Diyos, tunay ang kadakilaan mo. Tunay ang iyong
kapangyarihan sa paglikha sa bawat nilalang. Ako at mga tao at mga sanlibutan sa pamagitan ng paniniwala, bago mo sabihin ng salita, bago likhain ng lahat, kami ay nakita mo sa iyong pananampalataya. At ito ay nagpapatunay na ang hindi nakikita ng pananampalataya ay kalaban ng mundo, is against the system of this world. Dahil ang tao ay nabubuhay sa laman at sa kanyang magagawa, ayan ang stepping stone niya. Pero kaming nananangan sa Diyos, ay nananangan sa hindi namin nakikitang Diyos. Yan po ang sabi sa John chapter 1 verse 18. We did not know God, but we believe Him. At salamat sa pagbibigay mong kasiguruhan at ng pagbibigay ng malalim na paniniwala at pananampalataya sa iyo, na mabuhay kami na may katiyakan. At sa muli mag-aaral po uli kami ng mga salita mo na magpapatunay na ikaw ay totoo at buhay. You exist. And you are pleased that in anyone comes to you, know that you are God. Exist. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat, Panginoong Yesus, sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng kasagutan sa iyong mga salita. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Yesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos. Kayo po ay sumusubaybay at nag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Know God and His Word Ministry USA. At dalawin nyo rin po kami sa Facebook fan page at sa aming internet website share.com or share.com na po. Magandang gabi sa inyo at pagpalain kayo ng Diyos.